Magandang buhay mga bata! Welcome sa ating kwentong may saysay. Tara na, tuklasin natin ang makulay na kasaysayan ng bansang Pilipinas. Paksang aralin, ang mga labanan sa Cordillera at Mindanao, ika-8 linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, tayo muna ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Panuto, ayusin ang mga jumbled letters upang mabuo ang tamang sagot. Unang bilang, saang bayan sa Samar naganap ang Balanggiga Encounter? Ang tamang sagot, Balanggiga. Ikalawang bilang, sino ang punong pulis ng Balanggiga na isa sa mga nanguna sa pag-atake? Ang tamang sagot, Valeriano Abanador. Ikatlong bilang, anong matalinong estratehiya ang ginamit ng mga Pilipino upang hindi mahalata ng mga Amerikano? Ang tamang sagot, panlilinlang. Ika-4, ano ang pangunahing sandatang ginamit ng mga Pilipino sa pag-atake? Ang tamang sagot, bolo. At panglima, anong katangian ang ipinakita ng mga Pilipino sa Balanggiga? Ang tamang sagot ay katapangan. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, handa ka na sa panibagong aralin. Ang labanan sa Cordillera. Noong 1899, nagsimulang sakupin ng mga Amerikano ang Pilipinas. Ang mga katutubo ng Cordillera sa Kalinga, Bontoc, Ifugao at Apayao ay lumaban para sa kalayaan, lupang ninuno, kultura at tradisyon at sariling pamamahala. Bakit nahirapan ang mga Amerikano na sakupin ang Cordillera? Ito ay dahil sa kanilang heograpiya at kultura. Sila ay may matataas at matatarik na kabundukan, may makakapal na kagubatan, may mahusay na kaalaman sa lugar, sanay sa tradisyonal na armas at mayroong pagkakaisa ng mga tribo. Ang unang labanan sa Cordillera ay ang labanan sa Kalinga. Ang mga tribo sa Kalinga ay lumaban sa pananakop ng mga Amerikano sa pamamagitan ng pagharang sa mga kampo at kalsada. Sa kabila ng mas modernong sandata ng mga Amerikano, nahirapan silang supilin ang matapang na mga mandirigmang Kalinga. Ang ikalawang labanan ay labanan sa Bontoc. Nilabanan ng mga Bontoc ang pagkilala sa pamahalaang Amerikano. Dahil dito, naglunsad ng mga kampanya ang hukbong Amerikano upang supilin ang Bontoc. Ngunit nakatagpo sila ng matinding paglaban sa kabundukan dahil hindi nagpatalo ang mga katutubo. Ikatlo ay ang labanan sa Ifugao. Tumanggi ang mga mamamayan ng Ifugao sa pagbabayad ng buwis at sapilitang batas. Ipinagtanggol nila ang kanilang mga nayon at hindi sumuko sa dayuhang kapangyarihan. At ika-4 ay ang paglaban ng mga Apayao o Isneg. Ginamit ng mga katutubong Isneg ang kanilang kaalaman sa bundok upang hadlangan ang mananakop. Ang mahirap na lupain at malalayong lugar ay nakatulong sa kanilang paglaban dahilan para mapigilan ng mga sundalong Amerikano. Alamin natin ang mga paraan na ginamit ng mga katutubo sa Cordillera sa pakikipaglaban. Una, paggamit ng sibat, bolo, pana at palaso at kalasag. Ikalawa, pagtatago sa kabundukan at kagubatan. Ikatlo, biglaang pag-atake o ambush. Pang-4, pagkakaisa ng mga tribo. Panglima, kahusayan sa lokal na lupain. At panghuli, tapang kahit kulang sa modernong sandata. Tagumpay ng mga Amerikano. Sa kabila ng pagpigil ng mga katutubo, nagawa pa ring magtagumpay ng mga Amerikano na sakupin ang Cordillera dahil sa kanilang modernong mga armas. Dito ay nagtayo sila ng mga estrukturang pamahalaan, mga kampo ng militar at bahagyang kontrol sa ilang lugar. Ngayong tapos na tayo sa ating aralin, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung oo, halika, sagutan ng buong husay ang inihandang pagsusulit sa araw na ito. Maikling pagsusulit. Basahin ng mabuti ang bawat bahayag. Piliin sa kahon ang tamang sagot at isulat sa patlang. Noong 1898, napasailalim ang Pilipinas sa pamamahala ng blank matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano. Ikalawang bilang,
Ang mga taga-Cordillera ay nakipaglaban upang ipagtanggol ang kanilang blank. Ikatlo, ang mga katutubong mandirigma ay gumamit ng mga tradisyonal na sandata tulad ng blank, pana, bolo at kalasag. Pang-apat, ang taktika ng mga katutubo sa pakikipaglaban ay kinabibilangan ng blank. At panglima, hanggang sa kasalukuyan, ipinagmamalaki ng mga mamamayan ng Cordillera ang kanilang mayamang kultura at blank. Ating alamin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay Estados Unidos. Ikalawang bilang, ang tamang sagot, lupang ninuno. Ikatlo, ang tamang sagot, sibat. Pang-apat, biglaang pag-atake. At panglima, ang tamang sagot ay tradisyon. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita. Handa ka na sa susunod na aralin. Ating ipagpatuloy ang talakayan sa mga labanan sa Mindanao. Sino ang mga Moro? Ang mga Moro ay mga Pilipinong Muslim na matagal nang naninirahan sa Mindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Bago dumating ang mga Amerikano, mayroon na silang sariling pamahalaan sa pamamagitan ng sultanato at mga datu, pati na rin ang kanilang sariling batas, tradisyon at relihiyong Islam. Mahalagang katotohanan, hindi nasakop ng mga Espanyol ang mga Moro sa loob ng mahigit 300 taon. Patunay ng kanilang lakas at determinasyon na pangalagaan ng kanilang kalayaan at kultura. Bakit lumaban ang mga Moro? Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit lumaban ang mga Moro laban sa pananakop ng mga Amerikano. Una, hindi nila kinilala ang kasunduan sa Paris. Pangalawa, kalayaan at sariling pamahalaan. Ikatlo, sila ay mayroong sariling relihiyon at kultura. At pang-apat, pagtatanggol ng kanilang mga lupain. Ang kasunduang Bates noong 1899. Noong 1899, pumirma si Brigadier General John C. Bates at Sultan Jamalul Kiram II ng isang kasunduan. Nangako ang Amerika na igagalang ang relihiyon, tradisyon at pamahalaan ng mga Moro. Ngunit hindi sinunod ang mga pangakong ito at pinal na winakasan ng kasunduang Bates noong 1904 na nagbunga ng muling paglakas ng paglaban ng mga Moro. Ang unang labanan sa pagitan ng mga Moro at Amerikano ay ang labanan sa Buddaho, 1906. Daan-daang pamilyang Moro ang nagkubli sa tuktok ng bulkang Buddaho sa Jolo, Sulu. Subalit, dahil sa lakas ng Amerikano, daan-daang Moro ang namatay sa masaker ng Buddaho, kabilang ang mga kababaihan at mga batang walang kalaban-laban. Ikalawa sa labanan ng mga Moro at Amerikano ay ang labanan sa Budbagsak, 1913. Pinamunuan ni General John J. Pershing ang mga puwersang Amerikano sa isa sa pinakamahalagang labanan laban sa mga Moro sa bundok ng Budbagsak sa Jolo, Sulu. Ano ang naging resulta? Naging mas mahigpit ang pamamahala ng Amerika sa Moro na mga lugar. Daan-daang Moro ang namatay sa labanan, kabilang ang mga mandirigma, at itinuturing itong katapusan ng organisadong armadong paglaban ng mga Moro laban sa Amerika. Tandaan, ang pakikibaka ng mga Moro laban sa mga Amerikano ay nagpapakita ng tapang, pagmamahal sa kalayaan at pagtatanggol sa kultura at pananampalataya. Pag-isipan ang mga tanong sa ibaba. Ano ang mga aral na maaaring matutunan mula sa pakikibaka ng mga Moro laban sa mga Amerikano? Paano nakakaapekto ang kanilang kasaysayan sa ating bansa ngayon? Ngayong natapos na tayo sa ating aralin, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung ang sagot mo ay oo, halika, sagutan ng buong husay ang inihandang pagsusulit sa araw na ito. Maikling pagsusulit. Panuto. Pagtugtungin ang tamang sagot sa hanay A at hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang. Unang bilang, kasunduang Bates. Ikalawang bilang, Buddaho. Ikatlo,
budbagsak. Kaapat, mga Moro. At ikalima, sultanato. Ating alamin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang ang tamang sagot, letter B, kasunduang nilagdaan ng Amerika at Sultan ng Sulu noong 1899. Ikalawang bilang, ang tamang sagot, letter A, isa sa pinakamadugong labanan sa Hulo noong 1906. Ikatlong bilang, ang tamang sagot, letter D, huling malaking labanan sa Sulu noong 1913. Ikaapat, ang tamang sagot, letter E, pangkat ng mga Pilipinong Muslim sa Mindanao at Sulu. At panglima, ang tamang sagot, letter C, pinamunuan ng mga sultan at datu. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita! Dito na natatapos ang ating talakayan. Binabati kita, tapos na ang pagsusulit at mga aralin sa araw na ito. Mahusay ang ipinakita mo. Patuloy na matuto, maniwala sa iyong kakayahan at maging bahagi ng kasaysayan ng ating bayan. At para sa mas marami pang kwentuhang may saysay, like, follow and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat!